Nako, si Sara Duterte pala. Hindi lang pala, hindi basta dadalo sa State of the Nation address ng ating Pangulo sa pagsisimula ng 20 Congress by July 28, alas 4 ng hapon. Kung hindi rin isa sa dahilan, hindi daw siya naniniwala at ang kanyang paniniwala dito ay wala naman daw magiging laman. Naku, hindi po nagagawa, hinusgahan na. Pakinggan niyo itong balitang ito at interview sa kanya. Iba talaga, ha? I don't think he will be providing anything substantial about our country. Mga tiga Central Luzon! Dagdag ng bise, mas magiging makabuti. Ayan, no? Parang wala daw siyang nakikita at mas makabuluhan ba o kung ano man. Substantial daw na hindi sinasabi. At mas pinili pa niya yung siya ay magbiyahe na magbiyahe at makipag-usap sa mga Pilipino sa abroad ng kanilang mga taga-suporta. Pero ako nakikita ko dyan isang malinaw na kawalan talaga ng pangkalahatang respeto sa Pangulo at sa gobyerno. Kasi ang SONA ay mahalagang madinig ng lahat ng Pilipino. Kasi yan po yung kung ano ang ginawa at anong gagawin ng gobyerno. Ano ang pinagkagastusan at ano ang pwedeng kakailanganin ng pamahalaan sa susunod na taon. Siya ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal. Dapat una siya sa mga dapat ay re-respeto at makikinig sa SONA ng ating Pangulo, State of the Nation Address, pero ayaw. Pero kinumpirma po ng Kongreso na siya ay merong invitation na iimbitahan si Sara, merong upuan sa VIP, talagang ire-respeto ng Kongreso ang kanyang pagdalo kung siya ay pupunta sa SONA. Alam nyo, napakahalaga. Ang SONA ay minomonitor hindi lang ng mga Pilipino, kahit ng mga business communities, foreign business group at mga counterpart ng ating Pangulo, ang mga bansang kaalyado, dahil yung foreign policy, nandyan din po yan at pag-uusapan. Pero kung ngayon pa lang, halos isang buwan pa bago ang SONA, kasi July 28 pa yung SONA, ay parang naging negative na kaagad at ang sinasabi ni Sara wala naman parang mahalaga na madidinig dyan. So masyadong negative. Hindi pa na i-report ng Pangulo, negative na kayo sa kanya. Paano kung yan po ay isang napakahalaga? Kasi nakatutok dyan yung issue ng foreign policy, ekonomiya, national security, kalagay ng OFW, mga maaaring epekto ng kaguluhan sa gitna silangan, pag-uusapan dyan. At paghahanda, at marami pang iba, lalo na dito sa kabubukas lang na school year 2025-2026 na may pit na tinututukan ng Pangulo. Dahil na-discover ng Pangulo at ni Secretary Angara, napakarami ng pagkukulang, pagkakamali dyan sa Department of Education na dapat binigyan ng mataas na oras at priority sa development at pag-aayos ng Department of Education. Na ang pinalitan ni Angara ay si Sara Duterte. Maraming na-discovering kakulangan. Maraming classroom, school building ang kulang. Teachers kulang. Mga laptop at iba pang mga kagamitan ng eskwelahan ng mga estudyante, hindi rin na-provide ng mga panahon yon. Kaya ngayon, pag take over ni si Senador at ngayon Secretary Angara, dahan-dahan nilang dinidevelop ang Department of Education para maisalba ang kabataan. Wala nga halos pahinga ang Pangulo at si Secretary Angara, kaikot ng kaikot by region para tingnan ng personal ang opening ng klase. Ganun po So walang pwede namang maipagmalaki si Sara kung ano ang kanyang iniwan sa DepEd. Nagkaroon ba ng reforma sa DepEd? Ala naman. Marami pang anomalyang naiwan na nadiscover, pati yung ghost student. Maraming mga multong estudyanteng ginastusan na milyong-milyong halaga. Mga laptop na nung nakaraang administrasyon hanggang sa pag-take over niya, hindi rin naman napakinabangan ng bilyong halaga ng mga laptop. Hindi nakita ng mga estudyante at ng mga teachers. So ito ngayon ang ginagawa ng Marcos administration, ayusin ang maayos na internet connection ng bawat eskwelahan sa buong bansa. Di ba? Ang laki ng pagbabagong inaasahan at nangyayari under Secretary Angara na hindi nagawa, sa aking pong opinion, ni Sara nung siya ay Secretary ng DepEd, kasabayan ng kanyang pagiging Vice President at member ng gabinete. Ayun di ba? Ang linaw nun.
Ang totoo po niyan, talagang si PBBM pa nga po ang kumilos at gumawa po ng paraan para po magkaroon man lang ng internet ang Marawi. Hindi man lang ito naisip ni BP Sara noong siya ang secretary ng DepEd. Diba? Alam niyo po ba na si PBBM po ay nag-donate ng mga Starlink, Wi-Fi connection, signal ng Wi-Fi, antena na gagamitin po kasi wala pa pong linya ng mga internet doon sa Marawi. Kaya po, Starlink ang pinakamagandang option para po magkaroon ng Wi-Fi signal. Yung mapagkakatiwala ang Wi-Fi signal ang Marawi na magagamit po ng ating mga kababayan na kabataan doon, mga estudyante at mga teacher, mga kabataan na nag-aaral at mga teacher po na magtuturo ay kailangan po ng Wi-Fi connection sa bawat eskwelahan. Napaka-importante po nito lalo na sa mga guro dahil kailangan po nila ng mga makabagong pamamaraan para sa pagtuturo para mas madaling matuto ang ating mga estudyante. Si Sara Duterte po hindi man lang po natin naringgan ito na gumawa ng paraan para po magkaroon ng Wi-Fi connection ang Marawi noong siya ang DepEd at hindi man lang po yata nito naisipan na mag-donate na galing sa sarili nilang bulsa. Etong politiko na ito. Yung pong kanyang ginagawa sa halip na makatulong sa ating mga kababayan, nakita naman natin ang kanyang paglalamyerda sa iba't ibang bansa para po makakuha ng simpatya sa mga OFW at mapansin daw po ng global media itong nangyayari sa kanyang ama, which is alam naman ng ating mga kababayan na OFW, yung iba, yung mga matitinong OFW at ng mga ibang world leaders na talagang si Digong po ay mayabang, maangas, akala mo kung sino, akala mo Diyos kung umasta noong siya ang presidente, kaya po walang tutulong, walang papansin at hindi po makakakuha ng simpatya sa mga matitinong world leaders itong si Digong dahil nga po alam ng buong mundo ang ginawa niyang napakasama na oplang tukhang na ginawa niya sa mundo ng ating bansang Pilipinas. Dito po sa Pilipinas noong siya ang presidente, grabe po ang kanyang ginawang pag-uutos sa mga PNP para po gumawa ng isang matinding EJK na kahit po ang mga inosente at wala naman pong mga ebidensya o hindi po kasali sa mga listahan na sinasabing listahan ng mga gumagamit ng pulburon, basta-basta na lang po itong dinudukot, tinutumba o kaya ay biglang naglalaho o kaya ay huhulihin at sasabing nanlaban para po makakota ang mga PNP noon, di ba? Kaya po hanggang ngayon si Digong nandoon po sa doon po sa The Hague at nito nga lang ay nabasura ang kanyang interim release request dahil nga po hindi mapagkakatiwalaan ng ICC si Digong dahil nga po sa sobra nitong angas, yabang at sama ng bunganga. Ayan, so napasama ang pagbubunganga ni Digong. Hindi naman po nalalayo kay Sara na masama rin ang bunganga na porke galit dito kay House Speaker Martin Romualdez, dinadamay pati po ang tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Nakita natin kung gaano po boka etong si Sara sa kanyang galit sa speaker na ultimo po nananahimik na tulay, tulay na nagseserbisyo sa mga Pilipino sa loob ng 50 taon, dinamay po niya at sinasabihan po na hindi ito tourist spot at minamaliit po ang kumbaga mga nagawa nito na itulong sa ating mga kababayan at ang kumbaga yung significance nitong tulay na ito, kung ano ang kumbaga kahalagahan nito sa buhay ng mga hindi lang ng mga Pilipino, di ba, pati na rin sa mga turista na dumadayo dito sa Samar at Leyte, kung paano nagiging madali ang kanilang pagta-travel
Diba? Kasi kung wala ang Samar at Leyte connector na ito, mahirap po ang buhay siguro tingin ko hanggang ngayon, at mahirap ang palitan ng turismo, palitan ng mga paninda, at napakalaki po ng gastusin ng mga nagbibiyahe ng mga kung ano-anong mga produkto mula Mindanao at Visayas papunta sa Luzon, kung eto pong San Juanico Bridge na ito ay hindi na ipagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So si Sara Duterte po ay puro bunganga lang. Alam niyo naman, boba to. Alam niyo naman na mahina po utak nito. At napapansin naman natin, nakikita naman natin sa mga interview nito na talagang wala po itong utak. Tatanga-tanga po talaga magsalita. At yan po isang malaking kahihiyan sa ating bansa. Alam niyo, kung meron siyang iniwang napakagandang accomplishment at legacy, o talagang hindi makakalimutang ginawa sa reforma sa education, pwedeng pag-usapan yan. Kaso wala puro anomalya. Kaya nga kasama doon sa article of impeachment, ang bribery or yung corruption, panunuhol ng 50,000 pesos bawat matataas na opisyalis na umamin doon sa hearing. Yosek, ASEC, Director, 9 months na binibigyan ng 50,000 pesos sa, nasa envelope. Diba? Corruption yun. Bakit mo susuhulan yung mga opisyal? Pero kulang ang kagamitan ng eskwelahan. Maraming walang classroom. Di ba? Yun Ang lupit, di ba? Kaya sa mga ginagawa nila at ginagawa ni Sara, bumabalik sa kanya ang mga nakaraan, bumabalik sa kanya ang mga pagkakamali at pagkukulang. In other words, ang lahat ng kanyang batikos, binabalik din sa kanya. Sa kasaysayan, sa record, at kanyang mga pinagdaanan. Kaya ang naniniwala lang sa kanya yung mga DDS na sarado ang isip. Na walang iba, kahit na anong paliwanag, wala sila. Basta sila Duterte, kahit anong mangyari. Akala mo naman pinapakain ni Duterte. Akala mo naman binibigyan ng bahay. Akala naman binibigyan ng seguridad. Ay nako, pagka kayo nagkaroon ng problema sa kalusugan, problema sa kalamidad, problema ang pinansyal, ayuda ng gobyerno galing sa mamayang Pilipino. Ang perang yan. Hindi naman galing sa Duterte, hindi naman galing sa inyong sinusuportahan. Di ba? So magbago na kayo. Kung gusto niyo gumanda ang buhay, umunlad ang buhay nating lahat, pare-pareho. Tumulong, magmalasakit sa gobyerno. Pero yung maging pasaway, maging kritiko na wala sa lugar, dahil personal at political interest lang, walang ginhawa ang buhay nyo. Maniwala kayo. Mas masarap yung tumutulong, may respeto sa batas, pero may respeto sa mga otoridad, may pag-asa ang bukas. Ayun yun di ba? Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Ano po? Kayo po ang bida rito, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo ng mga kapwa ko Pilipino. Mahalagang nag-update tayo sa mga kaganapan, pero huwag kayong mag-alala. Don't panic, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng mga nangyayari, pagsubok lang ito at malalampasan natin. Mangingibabaw ang katotohanan, katarungan, at ang ginhawa ng bawat Pilipino sa pagsisikap ng bawat isa sa atin at ng gobyerno. Yun. Yung mga nangaagaw, naninira, at sariling agenda, wala po yan. Puro kaso at kapahamakan ang mangyayari sa kanila. Kapahamakang ginagamit sila, nagpaparin lang sila, nang gagamit ng kahirapan, nagte-take advantage sa mahihirap para magamit na propaganda sa kailang sariling interes lamang. Yun po yung aking opinion dyan sa kailang mga pinaggagawa. Alam niyo po ba, itong si Sara hanggang sa ibang bansa po talagang sinisiraan ng ating Pangulo. Hindi lang po sa pagpunta niya sa ibang bansa, pati po sa interview ng Russia Today na news outlet dyan po sa Russia, naku, grabe po ang paninira nitong si Sara Duterte kay PBBM. At pinapalabas po niya sa interview na pinopolitika lang si Digong ng PBBM administration, kaya po hinuli o sinuko sa ICC. So ito po yung interview. And do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Well, yes, because before his detention, former President Duterte was a staunch critic
of the Marcos administrations. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from the former President Duterte. And before his detention, there was a preparation by the former president of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. It must be an incredibly stressful time for you and your family. What message would you send to Filipinos around the world who continue to support your father? Yes, in fact, majority of the Filipinos in the Philippines continue to support former President Duterte. A lot of them pray for his return to Davao City, and a lot of them pray that he will be acquitted of the charges. And we thank the Filipino communities around the world for their prayers. It is a big help, and it helps President Duterte to know that Filipinos regularly visit The Hague, even if they are just outside the detention unit, and Filipinos regularly conduct rallies so that the world will listen of the injustice that is done to him by the ICC. And indeed, you have your own concerns currently with an impeachment process against you in the Philippines. You say it's politically motivated. Explain to us what could these motives be exactly, and who do you think could be behind this? Well, it's all about the refusal or the intent of of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. This all started with the People's Initiative, wherein they wanted to amend the Constitution to shift into a parliamentary form of government where the Prime Minister is not voted by popular choice. When they failed in this, they started the impeachment. And clearly, evidence shows that the members of the House of Representatives, many of them who signed, did not read the articles of impeachment. And one particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that. And I think they want to eliminate the front runner. I see. Do you think there might be a connection between the detention of your father and the impeachment process against you? I believe so, yes. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. At ewan lang po natin kung ano ang nasa isipan talaga ni Sara Duterte. Akala ba niya walang mga Pilipino na makakapanood nitong kanyang interview na ito? Akala ba ng mga nakapaligid kay Sara Duterte na itong kanyang mga sagot ay maganda at hindi ito makakarating sa ating mga Pilipino? Kasi katulad po nito, alam nating lahat na hindi po kagustuhan at wala po sa plano ni PBBM na pahabain ang kanyang termino or siya po ay hindi na bumaba sa pwesto. Wala po yan sa isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang pagkakahuli ni Digong ng ICC o ng Interpol, ang pagsuko sa kanya ni General Torre doon po sa eroplano para maghatid doon sa The Hague, lahat po yan ay under the law. By book, lahat po yan ay nakadokument
At lahat po yan ay naimbestigahan na nga ni Amy Marcos. Pero wala pong nagkakaso hanggang ngayon. Diba? Kasi ito, sa totoo lang, yung sinasabi nila nga illegal ang pagkakahuli kay Digong, sinasabi nila kidnapping. Yan po ang naging dahilan kung bakit binasura ang interim release ni Digong. Sinasabi nila kidnapping. Sinasabi nila illegal ang pagkakahuli kay Digong. So ngayon, sinong preso ang babalik pa sa isang institusyon, sa isang international court na pinaniniwalaan ng kanyang mga kaalyado na ito ay isang form of kidnapping? Sino pa babalik? Kunwari, ako, kinidnap ko si Digong. Nakiusap si Digong na pakawalan ko siya. Pinakawalan ko si Digong. Babalik pa ba sa akin si Digong? Simple logic lang. Diba? Sinong gago? Nakalaya ka na eh. Nakaalis ka na dun sa kumidnap sa'yo. Babalik ka pa ba? Kaya walang tiwala ang ICC kay Digong at sa pamilya nito. Ngayon, itong si Sara, tingin ko, nag-hallucinate na. Kabi-kabila problema, kabi-kabila ang mga natatanggap na asunto. Medyo napapraning na siya, kaya siguro naiisip niya na kung ano-ano mga katarantaduan na nasa isip niya, nag-hallucinate na kung ano-ano na yung nai-imagine niya at naiisip. Kaya po, pati po yung mga ganong interview, akala niya, mauuto niya ang mga Pilipino na makakapanood nun. Alam nating lahat na hindi po yan politically motivated. At alam din mismo ni Digong na walang magagawa si PBBM sa ICC dahil wala pang President Bongbong Marcos, meron ng ICC ang President Digong noon. Iba presidente pa nga si Digong noon 2019. Nang matapos ang ating pakikipag-ugnayan sa ICC, wala pang President Bongbong Marcos noon. So, paano magkakaroon ng politically motivated na pagpapahuli sa ICC si Digong kung hindi pa nag-e-exist ang President Bongbong Marcos noong 2019? Kaya naku po, talagang sabi ko, tanga, bobo, praning, buang, etong si Sara Duterte sa interview na ito. Ano ba akala ni Sara? Walang makakapanood niyan. Ano ba akala ni Sara? Hindi ito makikita ng ibang mga Pilipino na may utak, may puso, at hindi po. Kasi mayroong mga tao na kumakain pero gutom. Alam niyo po ba yung mga yon? Gutom sa sustansya. Marami mga Pilipino makakapanood niyan na hindi man laging busog, nagugutuman din, pero masustansya po ang mga kinakain at may sustansya po ang mga pinapanood. Kapag yan ang napanood mo kay Sara Duterte, naku, para ka nanood ng alam mo yung prank show, gag show, parang comedy barang ginawa ni Sara Duterte dito sa interview na ito dahil nga po, saan ka nakakita na alam naman namin lahat na maraming mga Pilipino ang tuwang-tuwa nung nahuli si Digong, pero sasabihin mo, majority ng mga Pilipino ay pinagdarasal ang putang inang ama mo? Katarantaduhan yan. Tanginan ninyong lahat. Gago ba kayo? Maraming Pilipino natuwa nung si Digong ay nakulong. Maraming Pilipino ang nagsaya nung si Digong ay isuko sa ICC. Mas maraming Pilipino ang nakikisimpatya sa mga biktima ng EJK ng ama mo. Diba? Kaya, Sara Duterte, wala kang mauuto. Mauuto mo man yung reporter dyan, mauuto mo man yung kung sino mang mga taga-Russia na makapakinig ng interview mo. Pero, Sara, kung talagang maraming nagmamahal sa tatay mo, manawagan ka nga ng people power, tignan natin kung may sasama sa'yo.
Napakatagal nyo nang nagwewelga, nagrarally, napakarami nyo ng pagkakataon na gustong palabasin ng mga tao sa EDSA. Pero meron bang sumama sa inyo? Meron bang nakinig sa inyo? Iba wala. Kaya katarantaduhan yan, Sara, yung mga pinagsasabi mo dyan sa interview na yan. Ano akala mo, hindi namin mapapanood yan ng mga matitinong Pilipino? Nek-nek mo. Kakalat yan. Malalaman namin mga pinagsasabi mo at malalaman namin ang mga katarantaduhan na sinabi mo dyan. Kaya, tang-ama mo, ikaw, hindi ka mananalo sa 2028, hindi ka frontrunner sa 2028, hallucinations mo lang yan. Walang may gustong sumira sa iyo, ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Magnakaw ka ba naman sa kaban ng bayan, gamitin mo pa pati si Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Juan Miguel Uishi, si Marian Rivera, pati si Shell Jokno. Ginamit mo at nang maubusan na ng apelido na gagamitin para makakulimbat ng pera ang opisina mo, pati apelido ng mga senador like Revilla at Hontiveros, ginamit mo na rin para makapagnakaw. Ay nako, Sara. Sara, ulo ka talaga. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, mama, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, naku, wag niyong kakalimutan MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong mga information na binibigay sa amin. Napakaganda po ng inyong mga video. Marami kaming natututunan. Bye-bye po.